Saksi ang kasaysayan ng mga bansa sa matinding pinsalang dulot ng digmaan. Sa pamilya, kabuhayan at lipunan. Limang taon na ang nakararaan ng magtipon-tipon ng mga bansa upang mabuo ang Geneva Conventions noong 1949, ilang taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Geneva Conventions ay naglalayong maibsan ang epekto at maiwasan ang karahasan na dulot ng digmaan. Ang Geneva Conventions ang naging basehan ng pagtatatag ng International Humanitarian Law o IHL. Nagbibigay ang IHL ng mga panuntunan na dapat sundin ng mga kasangkot sa anumang uri ng digmaan o armadong pakikipaglaban. Kabilang dito ang pagbibigay proteksyon sa mga sibilyan, may sakit, sugatan, medical personnel at prisoners of war, gayon din ang mga humanitarian at media personnel. Sa Pilipinas, naipasa ang iba't ibang mga batas upang masiguro ang pagtalima sa panuntunan ng IHL. Ang Pilipinas ay isa rin sa mga aktibong bansa na patuloy na nagpapatupad ng IHL sa pamamagitan ng pag-ratify ng mga international treaties at kasunduan na sumusuporta sa IHL. Tuwing ika-12 ng Agosto, ipinagdiriwang sa bansa ang paggunita sa IHL Day. Ang buong buwan ng Agosto ay tinaguriang pambansang buwan ng IHL, kung kailan ang isang interagency committee ay bumubuo at nagsasagawa ng sari-saring aktibidad upang mapalawig at maisulong ang IHL sa bansa. Kabilang dito ang mga ahensya ng pamahalaan, non-government organizations, international humanitarian organizations, at civil society organizations sa ilalim ng IHL Ad Hoc Committee. Sa kabila ng mga hamon, ang pamahalaan ay patuloy na nagpapalawak ng mga adhikain at isinusulong ang mga aktibidad upang mas mapaigting pa ang pag-alinsunod sa IHL sa ating bansa. Ang digmaan at kaguluhan ay may hangganan. Sa paggamit natin ng kapayapaan, sama-sama nating itaguyod ang international humanitarian law.